Alam niyo mga kababayan, kung meron pong pinaka-ipokrito or hypocrite dito sa Pilipinas, ito po ay ang mga DDS. Dahil akalain niyo po, nananawagan sila na i-cancel po si Vice Ganda. Sila po, ika-cancel daw po nila si Vice Ganda. Dahil hindi daw po nila nagustuhan yung naging joke ni Vice Ganda dun sa naging concert ni Meme Vice at ni Regine Velasquez about dun po sa jet ski holiday. No? Yung ginaya yung Jet 2 holiday. Sobrang hypocrite po mga kababayan dahil hindi po ba mga DDS po ang ayaw sa cancel culture? Di po ba sila yung nagsasabi na yung mga kakamping ay mahilig sa cancel culture? Pero ngayon sila po yung nagka-cancel kay Meme Vice Ganda. Sa totoo lang nakakatawa po sila dahil hindi naman po talaga nila kayang i-cancel eh. Hindi po effective dahil wala po silang bilang. No? So ngayon bakit niya ika-cancel si Vice Ganda? Nagsabi lang naman siya ng totoo. Ipinaalala lang niya sa mga Pilipino kung ano yung ginawang panloloko ni Duterte doon sa mangingisdang nagtanong sa kanya kung ano yung polisiya niya sa West Philippine Sea. Hindi po ba mga kababayan, yan ang problema sa mga DDS, no? Yan ang problema sa kanila, nasasaktan sila at natatakot sila na naaalala ng mga Pilipino ang ginawang pagbibiro at panloloko. Para po sa akin, panloloko yun eh. Ni Duterte nung 2016 election, niloko po niya yung mangingisda na seryosong nagtanong sa kanya. Ngayon, pinapaalala sa atin ni Meme Vice yung ginawang panlolokong yun ni Duterte, nasasaktan po ang mga DDS. Natatakot po sila na maalala ng mga Pilipino ang ginawang panloloko ni Duterte doon po sa mga mangingisda sa Palawan, if I'm not mistaken. Palawan or Zambales, no? Seryosong nagtanong pero ginawa mong katawa-tawa yung sagot mo. Okay lang sana kung hindi mo tinupad pero naging maka-China pa. Kaya ngayon, pikon na pikon at kanya-kanyang content ang mga DDS na sinasabi nila ika-cancel daw nila si Meme Vice Ganda, hindi naman nila kayang i-cancel. Ika-cancel daw nila dahil po doon sa naging joke ni Meme Vice Ganda. Buti nga si Meme Vice Ganda, yung joke niya wala namang pong impact or negative impact sa Pilipinas. Yung joke ni Duterte, may impact po yun doon sa mga mangingisda na seryosong nagtanong sa kanya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang DDS na ika-cancel daw si Meme Vice. Sabi dito ni Kifi Chu, eto po si Crisette Loretta Chu, if I'm not mistaken. Ito yung umiyak sa Quadcom hearing. Sabi niya, I personally will not be supporting any brand that has Vice Ganda as their endorser. Ayun mga kababayan, cancel culture. Akala mo naman effective kayo, wala nga kayong bilang. Matagal nyo nang gustong i-cancel si Vice Ganda. Pero namayagpag po yung karir niya. Hindi po ba mga kababayan, hanggang ngayon, consistent po ang karir ni Vice Ganda at marami siyang endorsement. At mukhang madadagdagan pa yan. Dahil maraming Pilipino ang natuwa doon sa paalala niya, doon sa jet ski joke niya. Ito po kasi yung sabi. Ito yung sabi ni Meme Vice na talagang ikinapikon ng mga DDS. Sabi niya dito, nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Yan, pikon na pikon ng mga DDS dyan. Sabi pa ni Meme Vice, get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Yun, pikon na pikon. Sabi pa niya, promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. So talagang inasar niya talaga dito. At talagang pinamukha niya sa mga DDS na eto yung ginawa ng poon nyo. So, hindi niya dinamay yung mga kakamping at saka mga BBM supporter. Sabi pa niya, huwag niyo akong subukan. Ayun. Tapos nagmura. Ginaya niya dyan si Duterte. So, yan po yung kinaasaran at kinapipikon ng mga DDS ngayon. Sa totoo lang, para po sa akin, wala kayong karapatang maasar or mapikon dahil totoo yung sinabi ni Vice Ganda. Walang nangyaring jet ski at bagkos naging maka-China pa. May umiyak pa nga pong mangingisda dyan dahil parang feeling nila binetray sila or tinraidor ni Duterte. Nagtatanong sila na maayos pero ayun ang sinagot, hindi naman pala ginawa, no? So yan ang hirap sa inyo mga DDS. Ayaw nyo naaalala ng mga Pilipino yung kalokohan ng poon nyo, yung kalokohan ng idol nyo. Dahil masakit ang katotohanan na kahit kayo nasaktan doon, kahit kayo nalinawan kayo na niloko ni Duterte yung mga mangingisda doon, pero pinipilit nyo na lang supportan si Duterte at pinipilit nyo i-dismiss yung pakiramdam ng mga mangingisda doon na sila ay parang na-betray. No? Pinipilit nyo i-dismiss dahil kayo bulag na sumusuporta kay Duterte, panatiko kayo.
Kahit alam nyo na mali yung ginawa niya, sinusuportahan nyo. Ngayon, may isang komedyante, si Meme Vice Ganda, ang nagpaalala sa mga Pilipino via comedic act na pipikon kayo. Ika-cancel nyo. As if may bilang kayo. As if kaya nyo. Ilang beses nyo na siyang kinancel, hindi naman kayo nagtagumpay Dumami pa nga yung endorsement niya. So, ibig sabihin lang nito, hindi talaga kayo marami. Iilan na lang kayo at hindi kayo effective pagdating dyan sa cancel culture. Mga hypocrite lang kayo. Ayaw nyo ng cancel culture, pero kayong cancel ng cancel. Dati pa yan Si Chris Aquino, kinancel niya yung Shopee. Pero hindi naman kayo nagtagumpay. Kayo ang hypocrite talaga. Ayaw nyo sa mga nagra-rally, aktivista, pero kayong rally ng rally noong 2024. Hanggang ngayon, may mga pagtitipon pa kayo. Galit kayo sa NPA, galit kayo sa makakaliwa, pero si Duterte hindi nyo ma-call out. Bakit siya kamo sigaw ng mabuhay NPA? Bakit sinasabi dito ni Joe Masison, ang pinaka-best na recruiter daw ng NPA ay si Duterte? Bakit si Celis, ang midadong dating NPA, bakit nyo pinaniniwalaan? Hindi po ba mga kababayan? So, hypocrite talaga kayo. Nananalangin kayo para palayain si Duterte sa dahig. Pero in reality, yung pinapanalangin nyo, minura-mura at ininsulto ang Panginoon na dinadasalan nyo ngayon. So, anong tawag sa inyo? Diba hypocrite kayo? Bakit kayo papakinggan ng Panginoon? So, yun mga kababayan, diba? Ganyan po ang mga DDS na ito. Well, anyway, hindi naman sila effective pagdating sa cancel culture. Pero may mga reason kung bakit nangyayari mga bagay-bagay na ito, kung bakit may mga nagpapaalala sa atin ng mga ginawa na mali nung nakarang administrasyon at ni Duterte. At may reason kung bakit kamalasan or karma ang dinadanas ng mga DDS. May reason po lahat yan. At sa tingin ko, kahit manalangin kayo araw-araw, hanggat mali yung pinapanalangin nyo, hanggat hindi kayo yung tama, hanggat may mga naagrabyado na gusto nyo madihado na naman, hindi matutupad ang panalangin nyo. Imagine, may mga inosenteng nadami sa EGK, tapos gusto nyo, panalangin nyo ang tuparin ng Panginoon, at hindi yung panalangin ng mga pamilya ng EGK victim. Ano kayo? Sinuswerte? Hindi po ba mga kababayan? So kayo po, ano masasabi nyo dyan? No? Bago po tapusin ang video na ito, gusto ko pong sabihin ito. Sa mga nagtatanong, ito po yung stand ng Pangulo patungkol po sa impeachment ni Sara. Ang sabi dito, Marcos, Supreme Court didn't clear VP Sara of corruption allegations. So, kahit mismo ang Pangulo naniniwala na hindi po nalinis ng Supreme Court decision ang pangalan ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi pa rin po sinasabi ng Supreme Court na inosente si Sara. Yan po yung pananaw ng Pangulo. Sa mga nagsasabi, bakit hindi nagsasalita ang Pangulo? Bakit ganito ganyan? Well, hindi po siya talaga dapat nakikialam dyan Kasi kapag na-impeach si Sara at nagsasabi siya ng kanyang mga statement dyan, siya po ang sisisihin. Baka sabihin, inumpluwensyahan niya. Baka sabihin, dahil sa kanya kaya na-impeach. Kaya kung ako tatanungin, mas mabuti na hindi na lang siya nagsasabi ng mga statement. Pero sa mga nagtatanong, ayan po yung kanyang pananaw. Naniniwala siya na hindi po nalinis ng Supreme Court ang pangalan ni Sara Duterte sa naging desisyon nito. Totoo naman, only trial and not guilty conviction ang makakapagsabi na inosente si Sara. Hindi po yung pinigil na trial. Sabi nga 'di ba, kung walang ninenok, kung walang ninakaw, bakit takot sa impeachment trial? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa binahagi ko sa inyo ngayon? Ilagay niyo lang sa comment section at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.